Kumusta mo kayo? Ang buhay ko ay ang pabanal ng pabanal, Pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, masaya ng masaya. Ito isa pa yung may conviction, yung may dati. 1, 2, 3. Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, at pasaya ng pasaya. Yan. Amen? Luke 4:18 to 19, sabay-sabay, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of our Lord Jesus Christ, the miracle working God, the anointed one. Ang ating namang kultura, J1 Culture, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I'm a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ, and I am not extreme. J1 Culture. Amen? So ang ating series for the month of May, no? Nandito na tayo sa last day ng May, no? And papasok na tayo sa June, no? Which is another series na ating bubuksan, no? And sobrang bilis ng panahon, ano? Nasa kalagatian na tayo ng 2026. Mamaya ay magdi-December na. Hindi na natin nalalaman, no? Na matatapos na naman ang year 2026, no? But just a recap do sa ating pinag-aralan previously, no? In our week 1, we discussed about the great exchange, no? So paano ba tayo naging righteous, no? More than 2,000 years ago, nagkaroon ng the great exchange or the great swap na tinatawag, no? Yung ating kasalanan na na-impute sa atin ng ating mga forefathers, no? And mothers, no? Nung time na nagkasala, si Adan at saka si Eva, no? Hanggang ngayon, dala-dala natin yon. But because of the person and the finished work of Christ, no? Nadamit naman sa atin yung righteousness, no? Hindi tayo naging righteous because of our own deeds, of our own works, no? We became righteous because of the finished work of Christ. No? Yun yung naging exchange para sa atin. And ang ating week 2, no? Relentless pursuit for righteousness, no? Na talagang nandun yung ating hunger and thirst, no? Sinasabi nga kanina ni Ate Maria, no? Yung ating pagpupursige, yung ating kauhuan sa kaputihan at sa katuwiran na ating na-receive mula sa ating Panginoon, no? And last yung ating victory, kung paano ba nanalangin ang isang righteous, no? And last week ay nagkaroon tayo ng pause for the righteousness topic because nag-celebrate tayo ng ating anniversary and there's another topic for that. But today, ating i-discuss, no? It's about the blessings of righteousness, no? Meron palang kaakibat na pagpapala ang taong matuwid. Amen. No? And I think that's the perfect way and the best way to close this series or to conclude this series. Malaman natin, no? Na hindi lang pala yung righteousness na ibinigay sa atin ng Lord ay doon na natatapos yun. Meron palang blessing at pagpapala ang pagiging matuwid. No? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may blessing pala ang pagiging matuwid. Yes. No? Okay, yun ang ating di-discuss. No? Actually, mabilis lang to. At napakaganda, no? Napakaganda ng ating pag-uusapan sa araw na ito. No? So, this is our title for today, Blessings of Righteousness. Amen? So, one day,
merong mag-ina. No. Itago na lang natin sa pangalang sino gusto. Si, sabihin natin si Pedro. Tapos yung nanay niya ay si Petra. Mag-ina nakaka-request kapag mag-ina. Ngayon, itong yung nanay niya, sabi niya, Pedro, pwede ka ba maglinis sa bahay? Mamamalingki lang ako mamamalingki lang ako. Kaya sige nay, ako na yung maglilinis. Hindi, umalis na yung kanyang nanay, si Petra. Tapos itong si Pedro, bilis, naglinis. Yung banyo, talagang inis-is lahat yung sulok-sulok, nag-vacuum, nag-mop ng floor. Doon sa sala, sa kwarto, lahat inayos. Tapos sa kitchen, lahat ng mga hugasin, mga plato, talagang hinugasan. Talagang nag-general cleaning talaga si Pedro. Para talagang very good. Ngayon, napagod itong si Pedro. Kasi masyado madami yung nilinis. Ngayon, wala pa yung kanyang nanay, si Petra. Ang naisip ni Pedro, isulat yung kanyang mga ginawa doon sa papel. Hindi kumuha ng papel, ballpen. Linis ng sala, $20. Linis ng kwarto, $30. Linis ng banyo, $30. Linis ng kusina, $20. Total, $100. $100. Di sunod sa papel. Kinapit ngayon sa rep. Dahil alam niya, doon ipapasok yung mga pinamili ng kanyang nanay. Na parang pagdating ng kanyang nanay, makikita agad. $100. Di dumating na ngayon, di nagpahinga na ito siya, nagpunta na sa labasan, naglaro. No. Pagdating ng kanyang nanay, yun nga, nakita doon sa rep. Na may nakapost, papel, ganyan. A3 na papel. Kasulat doon, $100. Si Pedro, may utang pala ako kay Pedro. Nilagay muna yung mga pinamili. Tapos sumulat din sa papel. Doon sa likod naman, yung kanyang nanay. Nakalito, Pedro, ipinaglihi kita 3 months, walang utang. Nasa sinapupunan kita ng 9 months, walang utang. Pinakakain kita araw, pinagluluto kita, walang utang. Total, wala kang utang na loob. No? So ang ating pag-aaralin ngayon is blessing of righteousness. No? And the best way para maintindihan natin itong ating pag-aaralan for today, napakaganda, itong ating pag-uusapan sa araw na ito. Nagmula sa Book of Psalms, chapter 112, verse 1 to 10, actually 1 to 10 to. Sabi dito, praise the Lord, blessed are those who fear the Lord, who find a great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Even in darkness light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Goodwill will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Next verse. Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Their hearts are secure. They will have no fear in the end. They will look in triumph on their foes. They have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their hoard will be lifted high in honor. The wicked will see
and be vexed. They will gnash their teeth and waste away. The longings of the wicked will come to nothing. Amen? So, dito lang iikot yung ating pag-uusapan, no? Sinabi nga natin, yung title ng ating topic or yung ating message for today is about the blessings of righteousness, no? Dito lang tayo iikot, no? So, imagine, no? Merong dalawang lalaki, no? Parehas silang binigyan ng buto, ng seed, no? Yung isang mama, no? Tiningnan niya yung seed na binigay sa kanya, no? At sinabi niya, kung itatanim ko ito sa lupa, no? Baka mamatay lang ito, no? O baka naman may magnakaw, baka may kumuha nito, no? At mawala, no? Pwede ring kainin ng mga insekto, ng mga worms, ng mga bulate, no? And ako ay magiging hangal kung itatanim ko ito. Ito yung mindset, ito yung perspective ng unang mama, no? Pagdating doon sa binigay sa kanyang puto, no? So, ang ginawa nito, mamang ito, nilagay na lang niya sa cabinet. At every day, nakalagay doon, tinitingnan niya, he just stare on that scene. And then, nothing happens. Doon sa isang mama naman, no? Nung pagkabigay sa kanya ng buto, itinanim niya agad sa lupa. Inalagaan, diniligan, ilagyan ng fertilizer and everything, no? And nagkaroon, namunga, lumago yung seed na tinanim ng second guy, no? At nagkaroon ng malaking harvest, no? So, ang mundo tinatawag na wise yung unang mama because of the legalities or yung mindset niya na maaaring masira lang, manakaw lang, mawala lang yung seed na binigay sa kanya, no? But the Bible, no, binibigyan ng pakahulugan or blessing yung second guy, no? There's a difference do sa point of view ng mundo at saka ng Biblia, no? Kaya ang ating pipiliin sa verse na ito, no? Actually, yung last part lang dyan, yun yung part ng wicked, no? Yung verse 10. Simula verse 1 hanggang verse 9, para yun sa mga righteous. Para sa atin yun, no? So, ito yung mga blessings na ating pag-aaralan for today, no? Number 1 blessing, a legacy that lasts, no? Makikita natin yan sa verse 2, no? Their children will be mighty in the land, no? The generation of the upright will be blessed. Amen? So righteousness blesses not just you, but your children and your children's children, no? Generational yung blessing, no? Hindi lang na titigil sa atin yung pagpapala, no? Marahil hindi natin control, hindi kaya natin kontrolin yung mga choices ng ating mga anak, no? But because of the righteousness na meron tayo, because of the righteousness na isinasabuhay natin, no? Ito yung namamana nila. Hindi man natin sila mapamanahan ng isang hektaryang lupain, but the legacy, yung heritage na ating ipamamana sa kanila, dala-dala nila yon hanggang sa kanilang pagtanda, hanggang sa next generation ng inyong angkat. Now, at walang may maayos na kaisipan na ang gusto niya ay yung next generation ng kanyang angkan ay puro mapasama. Lahat gusto natin na yung ating magiging next generation ay nasa maayos na patutunguhan. Amen? So the greatest inheritance is not a bank account, no? It's the altar, no? Ito yung ating pagiging righteous sa Panginoon.
That's the best gift, that's the best inheritance na ating ibibigay sa ating mga anak. No? So dito, meron tayong makikita dalawang mama ulit, no? Si Jonathan Edwards at saka si Max Jukes, no? Etong dalawang mamang ito, halos magkasabay lang silang ipinanganak, no? Around 1700, no? But totally magkaiba yung naging track, yung pinatunguhan, yung naging generation ng kanilang pamilya. No? Ito si Jonathan Edwards, he is a pastor, he is a teacher. No? Meron siyang pananampalataya sa Panginoon, no? Lagi siyang tumutulong sa mga mahihirap, no? At ang kanyang buhay ay inihandog niya sa Panginoon. Ito yung naging buhay ni Jonathan Edwards. Dito naman sa right side, si Max Jukes, totally opposite ni Jonathan Edwards. Ito si Max Jukes ay isang atheist. Hindi siya naniniwala sa Panginoon, hindi siya naniniwala sa God, no? And ang dami niyang kaso, no? Naging drug addict, nagnakaw, and wala siyang sinasalang community ba? Totally different from Jonathan Edwards. No? So bakit ko ba ipinakita itong picture na ito? Patungkol dun sa legacy na ating pinag-uusapan, yung the first blessing na nare-receive ng isang righteous na tao. No? Dahil sabi doon, ang ating mga anak, the children will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. No? Generational blessing. Yung unang, the number one blessing. The legacy na ating may papasa sa ating mga anak. And on this picture, makikita natin na totally separate yung kanilang tinahak na generation. Alam niyo ba si Jonathan Edwards, yung kanya naging angkan, naging generation niya, no? Nag-produce ang pamilya ni Jonathan Edwards ng isang Vice President ng United States. No? 3 US Senators. 3 governor, no, sa US to 3 mayor, 13 college presidents, no? 30 na judges, 65 professors, 80 public office holders, 100 lawyers, and 100 missionaries and preachers and pastors. It's because nag-decide itong si Jonathan Edwards na maging matuwid sa Panginoon. No? At sabi ko kanina, totally opposite naman ang ginawa ni Max Jukes. Wala siyang Diyos, hindi siya naniniwala, isa siyang ateista. No? At ano man ang na-produce ni Max Jukes? Yung pamilya niya, yung generation niya, yung kanyang lineage, family lineage. No? Diba, meron tayong yung project natin sa elementary, yung family tree. Diba, kung itatrack mo yon, saan nagpunta? Yung aking angkan, saan nagpunta yung generation ko? No? At ito yung naging product na produce ni Max Jukes. No? 310, no? Naging sobrang hirap. Mahihirap. Sobrang And then 300 of them died in infancy.
from lack of good care and good conditions. Siyempre, mahirap nga sila. Pagka panganak pa lang, namamatay na yung mga bata. 300 ang namatay. 50 women who live, no, lives of notorious debauchery. No? Nagdanakaw, nag-shoplift. 400 men and women were physically wrecked early by their own wickedness. No? 7 murderers. 60 were habitual thieves. No? Ito yung labas-masok na sa kulungan. Ang kaso, pagnanakaw. No? And 130 criminals who were convicted more or less often of crime. 130. No? So, doon makikita there's a stark contrast between Edwards and Jukes. No? Sa simple decision na kanilang ginawa, iba yung naging track ng kanilang generation. No? Kaya dun yun ang sinasabi ng verse 2 ng Psalms 112. Na kung ikaw ay magiging mamumuhay ng may katuwiran sa Panginoon, no? Hindi lang ikaw, maging ang iyong next generation ay magiging pagpapala. No? So, sinong gusto yung next generation niya ay mapaganda? Amen. No? Yun na yung ating dinideclare, diba? Sa umpisa pa lang ng ating service. No? Ang buhay ay paganda ng paganda. No? Yung ating declaration na yun, hindi lang para sa atin. Para sa susunod nating generation. No? Na hindi lang nai-stack sa atin, hindi lang natitigil sa atin yung blessing. Maging sa susunod nating generation, dala-dala nila yung pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon. No? At yun yung napakagandang blessing pagdating sa righteousness. No? Wala man tayong 7 digits sa ating bangko, pero yung righteousness, no? Yung katuwiran na mapapasa natin sa mga anak natin, napakaganda because malaking implication sa kanilang future at sa future ng ating generation. Amen? Amen. So, sinong gusto na ang next generation ng kanyang pamilya ay mapabuti Amen. at ma-receive ang pagpapala, blessing ng Panginoon? Amen? No? Ang unang susi dyan, maging matuwid, no? Maging righteous sa Panginoon. Amen? Number 2, blessing, provision, not poverty. No? Provision, not poverty. Sa verse 3, sabi doon, wealth and riches are in their houses. Amen? Amen. Dito malalaman natin, no? Na ang isang taong matuwid, no, ay hindi pinagkukulang ng Lord. Amen. No. Kung makikita nyo yung story nasa Genesis 22, nung naghandog si Abraham kay Isaac. No? Actually, doon nag-start yung Jehovah Jireh, that God will provide. No? Na umakyat sila ng bundok ng Moira, tinanong ni Isaac, meron tayong panggatong, meron tayong pansindi, nasaan yung ihahandog? No? Yun ang tanong niya sa tatay niya. Dad, meron tayong panggatong, bit-bit natin, meron tayong pansiga. Nasaan yung burnt offering na ating ihahandog sa Lord? No? Walang kaalam-alam si Isaac
Nasa yung barbecue doon sa taas. No? Pero anong naging response ni Abraham? The God will provide. No? At kung titingnan natin, no? Di ba, pagka sinabi mo yung pro, yung prefix na pro, meaning, nakikita niya. No? Alam na niya. And vision means, nakikita. No? Pro means future or looking forward. Vision means see. No? So yung palang pangangailangan natin, no? Hindi pa man natin nasasambit sa Panginoon, alam na ng Lord. No? Kita-kita na niya. No? At ang sabi dito, ang promise ng Lord, wealth and riches are in their houses. No? Na hindi lang na, no? Hindi lang ang sinabi doon na, na Hebrew word, no? Na provision is means sufficiency with surplus. Meaning, hindi lang yung sakto lang sa pangangailangan mo. Kasi gusto ng Lord, pagka pinagpala ka, pagka bless ka ng Lord, mag-o-overflow sa ibang tao. No? Hindi lang yung, kaya pag tayo nanalangin, no? Lord, maging instrumento ako ng pagpapala sa ibang tao. No? Dahil pagka gano'n ang iyong panalangin sa Lord, no? Nag-uumapaw yung kanyang blessing. No? But you will not cannot contain it, no? Sa inyong sarili na kaya mong i-share sa ibang tao. No? At yun yung gagawin ng Lord sa isang taong matuwid, sa isang taong righteous. No? Never tayong, no? Kita niyo man yung yung ating example kanina, no? Si Edwards, puro professional, puro namayagpag yung kanilang career. Ang buhay nila naging maayos, hindi sila pinaghirap. No? And doon naman sa kabila, si Jokes, walang pampa-ospital, kaya namamatay yung mga pinapanganak na bata sa sobrang hirap na kanilang dinaranas. No? Because magkaiba nga yung kanilang naging decisions in life. No? Kaya napaka-importante na ang isang mananampalataya ay may katuwiran sa Panginoon. No? Wealth and riches are in their houses. No? And all of us, no, naka-experience tayo or hanggang sa ngayon, no, ito yung magiging testimony natin na as we look back dun sa ating naging buhay, no, tayo naman ay lahat ay nag-umpisa sa panahon na wala tayong ganap na experience, wala tayong ganap na relationship sa Panginoon. Pero ngayon tayo nakakilala na, ngayon tayong may relationship na sa Panginoon, try to compare it na yung panahon dating wala akong ako'y sobrang hikaos na hikaos. Pero ngayong may relationship na ako, wala nang takot, wala nang pangambasahan ko. No? Na lagi akong pinanghahawakan ko yung promise ng Lord, no? Na lagi siya pag-provide sa lahat ng aking mga pangailangan. No? At yung ating Panginoon na sinasamba, no? Ay siya lang namang creator ng heaven and earth. No? Siya yung source natin. No? Kaya hindi ako umaasa, no, sa lahat ng kumbaga yung ang aking hope ay nakabatay lang kung saan ang profession ko, kung sino yung amo ko, kung anong laman ng bank account ko. Hindi yun. Isa lang ang aking sandigan, isa lang ang aking sinasandalan, ang ating Panginoong Jesucristo.
na He will provide sa lahat ng ating mga pangailangan. No? Na hindi niya tayo pagkukulangin. Amen? Bakit? Because where the Lord guides, He will surely provide. No? Kung saan ka tinatahak ng Lord, no? Surely He will provide. No? Lagi natin naririnig yan. If His will, it His bill. No? Sa lahat ng gusto ng plano ng Lord sa buhay natin, no? Everything yon may naka-reserve ng pagpapala at provision na nagmumula sa Panginoon. No? Na pagka sinabi sa iyo ng Lord, kailangan mong mag-build, kailangan mong mag-disciple, He will surely provide lahat ng iyong pangailangan. Because Kanyang will yun eh. Kanyang plano yun. No? Hindi niya tayo bibigyan ng plano na hindi rin siya yung magpo-provide ng provision. No? Lahat ng Kanyang ipapagawa sa atin, no? Laging may kasamang provision. No? At yun ang kagandahan sa isang mananampalataya. No? Na kailanman hindi tayo pagkukulangin ng Lord. Amen. Number 2, blessing. Number 3, a light that darkness cannot extinguish. No? Makikita natin yan sa verse 4. Sabi doon, even in darkness light dawns for the upright. No? Marahil ito na yung pinaka malaking blessing, no? Dito sa ating pag-uusapan for today, no? Na tayo maging ilaw, no? Sabi doon, even in darkness light, no? Nagliliwanag ang isang Kristiyano. No? Bakit ka kailangan ito? Bakit importante itong liwanag, no? Na nagre-reflect sa atin, no? Lagi natin pinag-uusapan, no? Lagi nating na mention dito sa ating service na yung source ng ating ilaw ay si Kristo. Amen. Tayo nagiging reflection lamang ng ilaw ni Kristo sa ibang tao. No? Parang yung buwan, no? Ang buwan wala siyang source of light. Hindi siya nagpo-produce ng his own light, its own light. Nagre-reflect lang galing sa araw. No? At tayo din, yung ilaw na nanggagaling sa Panginoon, nagre-reflect lang sa atin at nakikita. No? At sinasabi dito sa verse na ito, even in darkness, no? Hindi sinabi doon na hindi natin daranasan, hindi natin daraanan yung puros maliwanag. No? All of us daraan talaga sa gantong yugto, sa darkness. Bakit ka mo? Kasi gustong makita ng Lord yung glory. No? Gustong ng Lord na mag-reflect sa atin yung liwanag na nagmumula sa Kanya. No? At doon natin makikita na ay, talagang totoo yung sinasamba nitong Diyos. Kapag nakikita ng tao sa atin, no, na nagre-reflect yung ilaw na nagmumula sa ating Panginoon. No? And marahil daw sa ating mga buhay, we will experience rejection, we will experience betrayal, we will experience grief, no? Pagdadalamhati, no? Pero yun ang promise ng Lord, no? That even in those times na nandun tayo sa madilim na parte ng buhay natin, no? Sabi nga doon sa nung panahon ng World War II, sa sobrang dilim ng kanilang yung battlefield, no? Magsindi ka ng isang posporo, kita yan kahit hanggang 1 kilometro ang layo. Sa sobrang dilim, isang matchstick na magsindi ka. No? And tayo,
Kahit sabihin natin na nag-iisa lang ako doon sa trabaho ko, ako lang yung Christian doon. No? At ang feeling mo parang ang dilim-dilim. No? Pero I have good news, no? Sa inyo. Na kahit kayo nag-iisa lang, no? Kaya mong magliwanag. Kaya mong magbigay ng mag-reflect ng liwanag, no? Even in those dark moments in your life. Even ikaw ay nagdadalamhati, no? Even ikaw ay na-betray ng mga mahal mo sa buhay, no? Ng kaibigan mo, ng katrabaho mo, no? Ng partner mo, no? Kaya mong magliwanag pa rin, no? Because ang liwanag na nagre-reflect sa atin ay galing sa Panginoon, no? At yun yung ating dapat maging response, no? That we should reflect the light, no? Na nagagaling sa Panginoon. Amen. So ito, yung number 3 nating blessing, na ang isang matuwid, no? Nagliliwanag yan. Nag-glow yan. Nag-glow in the dark. No? Kita niyo yung ang tawag doon sa, yung glow in the dark na, na tube. No? Pagka napunta kayo ng Kmart, sa mga party, usually yun eh. Pumili kayo ng isang ganon. Ang ginagawa nun, ikakrak mo. Babalin, yung, i-bebed. Ngayon, pagka na yun, magmimix yung chemical to sa loob. No? At yun yung magbibigay ng glow. Yun yung mag-glow. Hanggat hindi mo yan. No? And tayo, sometimes we are being subjected to some breaking. No? Nakaka-experience tayo ng mga pain, sorrow, grief, no? Resentment, no? Pero yung pag-break na yon, nagiging opportunity yun para sa mag-glow tayo, mag-light up tayo, no? Because of that moment or situation in our life, na tayo durog, na tayo ay basag na basag, no? Kaya pala natin magliwanag. Amen? So, number 3 blessing, a light that darkness cannot extinguish. Number 4, goodness that pursues you. Amen? Good will come to those who are generous and lend freely. Amen? The word good here is the Hebrew tov. No? The same word God used at the creation when He said it is good. No? So nung nag-create, create ng Lord ang heaven and earth, diba? Nakita niya yung animals, it is good. Nakita niya yung mga plants, it is good. No? Nag-create siya ng light, it is good. No? Yun yung sinasabi dito, good will come. Ibig sabihin, completeness, wholeness. No? Ang marireceive ng isang matuwid sa Panginoon. No? So, righteousness attracts goodness. No? Bakit ka mo nakaka-attract, nagiging magnet ng goodness, ng wholeness? No? Kasi nga, Lord, natutuwa, nagagalak kapag kanyang anak ay sumusunod at namumuhay sa katuwiran. No? Kaya the more na pagpapalain ng Lord ang taong matutuwid. No? Ang maganda dito, good will come to those who are generous and lend freely. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan panghabulin yung goodness na yun. Kusa nang lalapit sa iyo. No? Sabi nga doon sa Psalms 23 verse 6, no? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord
forever. No? Sino gusto na yung hinahabol ka ng goodness? Saan ka magpunta? Punta ka ng Australia, punta ka ng Pilipinas. Na kabuntot sa iyo yung goodness ng Lord. No? Laging nakasunod sa iyo yung favor ng Lord. Amen. No? Laging sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar na puntahan mo, andun lagi yung goodness ng Lord. Yung favor ng Lord. Yung kanyang faithfulness na binibigay niya sa atin. No? Di kasarap ng gayon. Amen. No? Hindi mo na ipupurso, hindi mo na hahanapin, hindi mo na sangga yung goodness, Lord, para makatanggap naman ako, maranasan ko naman yung ano. No? Ang first key, maging matuwid ka sa Kanya. Amen. No? Ay sabi nga kanina ni Ate Oye, no? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No? And all these things shall be added unto you. Ano ba yung all these things? No? Lahat ng mga basic needs ng tao, pagkakalob sa iyo. Unahin mo lang yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran. No? His kingdom and His righteousness. No? Yun ang susi, yun ang kinatin. No? Para ma-receive natin yung kabutihan ng Panginoon. When you live righteously, goodness doesn't just happen to you, it hunts you down. No? Hahantingin tayo, hindi tayo titigilan ng goodness ng Lord. No? Kahit saan ka magtago, pupuntahan, hahanapin ka at talagang ipaparana sa iyo ng Lord ang kabutihan niya. Amen? So, alin ang pipiliin natin? No? Yung wickedness or yung righteousness? Righteousness. No. Kasi yung taong righteous, no? Ang kabutihan ng Lord, hahabulin at hahabulin siya. No? Napakasarap. Goodness that pursues you. No? Eh parang pagka yung manliligaw. No. Bawa manliligawan, ba, Ate Maria, may naliligaw sa'yo. No. Siyempre, bibigyan ka ng bulaklak, no? Ipupurso ka di ba? Bibigyan ka ng chocolate, i-date ka. Di ba? No? Ganon din yung goodness ng Lord. No? Lahat ng magandang bagay, lahat ng gusto mong pinapanalangin mo sa Lord, ibibigay sa iyo. 'Di ba? Ayla? Amen. Amen. Oh. Ganun ang nagagawa ng isang taong matuwid, no? Yung kabutihan ng Lord ay patuloy nating mararanasan. Amen? So, righteous equals right plus Diyos. Tama dapat ang pipiliin natin. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid, piliin mo yung tama. hindi mo yung tama. Yan. At alam na natin, no? Yung magiging consequence, yung repercussion, kung tayo ay nabubuhay ng hindi matuwid, no? Amen. Number 4, blessing. No? Lapit pa. Just hang on. Number 5. Yan, ito na. Unshakable foundation. No? Blessing number 5. Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. No? Sa panahon ngayon, ang daming shaking na nangyayari. No? Dumaan na tayo doon sa sa pandemic. No? Ngayon naman, nagkaroon ng war sa Middle East. Nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng petrolyo,
And even sa atin, nagkakagulo sa government natin, no? Ang daming nangyayaring shaking, no? Bukod pa dyan yung mga natural calamities, no? Pumuputok ang bulkan, lumilindol, no? Just recently dito ata sa Kalgoorlie, lumindol eh. Weeks ago, no? Na tayo ba bilang mga disciple, bilang mga mananampalataya, ang ating bang pananampalataya ay nakaangkor sa Panginoon? No? And in our previous teachings or sermons, no? Kung ating foundation ay inilagay natin or nakapatong lang or nag-build tayo, no? Yung foolish na builder nagtayo ng kanyang bahay dun sa bato compared dun sa buhangin, no? Ano nangyari nagtayo dun sa buhangin? No? Dumaan yung bagyo, no? Tawag doon? Na-distract nung waves yung bahay niya because konting shaking lang, bumigay na because hindi matibay yung foundation. Hindi siya nagtayo, hindi siya nag-build ng kanyang bahay dun sa matibay na bato, no? Pero yung mama na nag-build dun sa rock, no? Yung matibay na foundation, no? Kahit gaano kalakas yung foundation niya, no? Mahimbing siya natutulog, no? Hindi niya inaalintana kung ano man signal number 5, no? Because alam niya matibay yung kanyang foundation, no? At yun ang nagagawa ng pagiging matuwid sa Lord. Nagkakaroon ka ng unshakable foundation. Ito yung blessing na ating natatanggap, no? And alam nyo kung bakit tayo, no, sinasubject or inilalagay dun sa mga ganong klase ng situation, dun sa mga shaking na situation ng buhay. Because alam natin kung tayo ay may matibay at malalim na foundation sa Panginoon, gaano man yung shaking na nangyayari, never kang mag-worry, no? Mas lalo ka pang lalakas ang iyong pananampalataya. Because alam mo na hindi ka iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Amen. No? At yun ang kagandahan sa isang matuwid na tao. Hindi ang tanong dito na makakaranas ba, no? Ang isang mananampalataya ng shaking. Lagit-lagi makakaranas tayo because gusto ng Lord, no, na mag-glorify ka. Mas lalo pang lumalim ang pagkakilala mo sa Kanya, mas lalo pang tumibay yung relationship ninyo sa Panginoon, no? Because ang greatest fruit ng righteousness ay ang pagiging tao na hindi kayang sirain ng mundo. Amen. No? People throw a lot of garbage, no, sa atin. No? Pero yung relationship mo sa Panginoon, no? Yung iyong faith sa Kanya, no? Hindi yun masisira. Because alam mo na yung buhay mo nung wala si Kristo sa buhay mo eh. Babalik ka pa ba doon sa buhay na wala kang Diyos? No? Ngayon na experience mo na, ngayon na savor mo na, nalasap mo na kung paano yung relationship na meron ka sa Panginoon, no? Hindi mo na alintana kung ano man yung itapon sa iyo ng mundo, no? Dahil tanging ang iyong plano lamang, ang iyong focus lamang ay kung paano mag-glorify ang Lord sa buhay mo.
No? At siya na yung bahalang mag-provide sa lahat ng pangangailangan mo. Siya na yung bahalang, no? Diba? Sabi nga doon na pagka we're talking about the early Christians, no? Na they are being persecuted, no? Pinupugutan ng ulo, sinisindihan, no? Ginagawang street light, hinahati yung katawan, pinapakain sa leon, no? All of this persecution na nangyari doon sa first century AD, no? Pat anong sabi ng Lord, no? Vengeance is mine. Hindi mo na kailangan pang gumante, no? Kung ikaw ay mananampalataya, no? Ang reward mo naka-ready na dun sa heaven, no? Nakita mo silang Apostle Paul, no? Never silang nag-retaliate because alam nila, no? Hindi ko man makuha yung praises ng mga tao, no? Pero yung approval ko nandun sa Panginoon eh. Hindi sa tao, hindi sa mundo. No? Ang tanong doon, nalulugod ba ang Lord sa ginagawa ko? Natutuwa ba siya sa buhay ko? Yun ang tanong. Pero kung ikaw ay isang taong matuwid, no? Yung prutas, yung fruit, no? At never yun kayang sirain ng mundo, no? Dahil ang approval na naggagaling ay mula sa Panginoon. Amen. So number 5 blessing, unshakable foundation. Okay? Number 6, no? Fearlessness in the face of bad news. Amen. So ito na. Verse 7 hanggang 8, they will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Their hearts are secure, they will have no fear in the end. They will look in triumph of their foes. No? Example, meron tayong natanggap na letter or tumunog yung ating telepono alas 2 ng hapon galing sa ating doktor, no? Tapos sinabi niya meron kang stage 3 cancer. Bad news o good news? Bad news. No. Pero pastor, sabi dito, fearlessness in the face of bad news. Matatakot ba tayo? Hindi. Come on. Human Ha? nature. Human nature, matatakot na. No? Pagka pinadalhan tayo ng bangko na nag-ano yung ating loan, anong gagawin natin? Matatakot tayo o ano? Ha? Yung interest, lumaki na. Kita niyo, kilala mo si Judith. Yan na. Ito yung mga bad news. No? Pero yung blessing ng isang righteous, no? Walang takot, fearlessness in the face of bad news. No? Because ating security hindi nakabatay sa mga tao. Hindi nakabatay sa laman ng ating bank account. Hindi nakabatay doon sa sasabihin ng ating mga doktor. Ang ating security ay nasa Panginoon. Amen? So imagine, ang isang bata, no? Magkasama kayo sa aeroplano, no? And then, nagkaroon ng turbulence, no?
magkaroon ng ganyan, parang ganyang weather. No? Ay ang mga eroplano pag ganyan, umiiwas sa mga ulap eh. Tataas, bababa, ganyan. No? Magsisigawan rin yung mga tao, no? Eh, itong batang ito, no? Takot na takot siya, nagsisigawan yung mga tao eh. No? Pero yung nanay niya, kalma lang. No? Nananalangin sa Panginoon during those turbulence. No? At nung nakita yung ng anak, yung kanyang nanay, na may kapayapaan sa puso despite yung nangyayari sa kapaligiran, no? Naging payapa rin yung bata. No? Na-assure siya because the time na siya ay tumingin sa nanay niya, nakita niya, naramdaman niya yung kapayapaan. No? At ganun din ang isang taong matuwid. Yes, daraan tayo sa mga ganyan situation. Daraan tayo sa mga bagay na tayo talagang matatakot. No? Pero ang ating magiging response is to fix our eyes sa Panginoon. No? Do not be anxious of anything. No? But in prayer and supplication with thanksgiving to God. Present your prayers to Him. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Christ Jesus. No? Kasi ang isang taong hindi payapa, no? Ito yung pag kayo ay may mga big decisions na gagawin, no? Ito naririnig niyo sa mga sa mga seminars. Huwag kayong gagawa ng desisyon kung kayo ay gutom, kung kayo ay inaantok, at kung kayo ay galit. No. Malamang sa alamang mali ang magiging desisyon niyo. No? Kaya napakahalaga yung kapayapaan na nanggagaling sa Lord. No? Because maling decision sa buhay may malaking implication sa ating future. No? At ang taong matuwid, payapa yan. No? Kahit nagkakagulo na sa kapaligiran, nandun pa rin yung peace sa kanyang heart. Tingnan mo nga yung katabi mo kung yan ay payapa. No? Pag yun ay payapa, righteous yan. No? Walang pangamba. Amen? So yun ang nagagawa ng righteousness o yung katuwiran sa isang Kristiyano. No? Ito na, yung last. So, ang taong righteous ay laging victorious. I-declare na natin, ang taong righteous ay laging victorious. Ayan. Victorious. Ha? Hindi ka, wala kang talo kung ikaw ay righteous. No? Lagi kang panalo. No? Number 7. Honor that God Himself bestows. They have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. No? So yung horn na sinasabi dito, it means yung dignity at saka yung strength ng isang mananampalataya. No? God says, I will lift you up. No? And not because you sought honor, but because you sought me. Hinahanap natin, pinupurso natin ang Panginoon. Kaya tayo itinataas ng Panginoon. With all humility, no? Yung lahat ng nagpapakumbaba, lahat ng nagiging humble sa Lord, kanyang itinataas, kanyang pinopromote, no? The humble, the generous, the righteous person, no? Yun yung ini-exalt. Yun yung nililip up, yun yung tinataas ng Lord.
yung mga taong righteous, humble, no? At saka generous, no? Kapagbigay. Yan, no? They have freely scattered their gifts to the poor, no? Especially to the poor. Yung mga nangangailangan, no? Kaya napaka-importante, no? Nandun yung elemento natin na mapagbigay. Amen? And looking at this verse, no? Na ang praises, no? Hindi natin kailangan yung praises ng tao. No? Ang magtataas sa atin ay ang Diyos mismo. Amen. No? Kaya huwag kang magtataka, no? Huwag kang magtataka na one day ipopromote ka sa iyong trabaho. No? Not because yung sa iyong galing, not because ano? Because ikaw ay namumuhay na may katuwiran sa Panginoon. Amen. No? Na kahit magtataka na lang yung ano, pati rin sobrang ano, sobrang best na rin yung taong are. Sobrang favor na rin. Last month na increasean ngayon, may bonus naman. No? Kasi ikaw ay sumusunod sa Lord. Ikaw ay namumuhay ng may katuwiran. No? At kaya naman, pinopromote ka ng Lord because of your good deeds na ginagawa. No? Kaya especially pagka ikaw ay ano, tumutulong sa mahihirap, no? Yan yung ano, 'di ba sabi sabi ng ating Panginoon sa Kristo, if you do it the least of my brethren, you do it for me. Kaya tuwan-tuwa ang Lord pag tayo tumutulong sa mahihirap. Amen? Nagagalak siya, nalulugod, no? At lalo pa kung ikaw ay may pusong yung namumuhay sa katuwiran, no? Talagang ang iyong itataas ka talaga ng Lord mightily, no? Kaya wag kang magtataka na one day, wala po sa atin, sinabihan ka na ng boss mo, sinabihan ka na popromote kita as manager, popromote kita as administrator or kung ano man, no? Because ito yung promise ng Lord sa lahat ng tao matutuwid, no? Hindi lang tayo yung itinataas natin ang pangalan ni Jesucristo sa buhay natin. Maging ang Diyos, tinataas rin tayo, inaangat rin tayo. No? Because gusto niya yung kanyang mga anak, lahat ng sumasampalataya sa kanya ay mapabuti, no? At maitaas, mapromote, no? Kaya napakaganda na itong blessing na ito ay ating ma-receive, no? Gusto niyo ba itong promise na ito? Itong blessing na ito, matanggap nyo? Anong gagawin natin? Be righteous, be humble, and be generous. No? So, mamaya pagdating nyo sa bahay, maghanap na kayo ng pulubi. Bigyan nyo ng $50. Papanggap na si Ate Jet ng pulubi. Ha? Their home will be lifted high in honor. Amen? So, dito sa verse 9 ito yung last blessing, no? As we look do sa final verse, sa verse 10, no? Sabi doon, the wicked will see and be vexed, meaning magagalit sila, maiinis, or magnanas ng teeth, o magngangalit ng kanilang mga ngipin, no? And waste away. The longings of the wicked will come to nothing, no? So ang ating diniscuss lang is verse 1 hanggang verse 9 because we're talking about the blessings. Pero ito naman yung curse ng mga wicked person, no? Isang verse lang, doon pa sa pinanghuli. Kaya napakaganda yung pagkaka-arrange, no? Diniscuss muna natin yung 7 blessing, bandang huli nandun yung warning sa mga wicked, no? The wicked will see, no? Alin yung makikita ng wicked?
yung mga hindi matutuwid, makikita niya yung 7 blessings ng mga matutuwid na tao, ng mga righteous. At dahil doon sa nakikita niyang mga blessings na iyon, magngingit-ngit daw ang kanilang mga ngipin. Magngangalay. Na pagka nakita ka ba, yung mga wicked, nag-aano yung kanilang mga ngipin. Ibig sabihin ng kanilang mga puso, punong-puno ng jealousy, punong-puno ng anger. No? Ba't gari na-promote? Ba't gari laging may provision? Ba't gari laging highly favored? No? Dahil sila ay nakatingin sa iyo. No? And because of that, punong-puno ng anger, punong-puno ng jealousy yung kanilang heart. No? And the longings of the wicked will come to nothing. Mawawalan ng saysay. Lahat ng kanilang possession. No? Kaya yun yung nangyari doon sa dalawa eh. Sa Edwards at saka sa Job. Kita niyo yung dalawang one big decisions in life, pero generation ang apektado. No? Number 1 blessing pa lang yun. No? Doon sa 7 nating diniscuss. No? Ay ngayon itong wicked, no? Ang trabaho lang niya manood sa atin, mga righteous. No? Manood na tayo namamayagpag, manood na tayo sobrang pinagpala ng Lord. No? At habang pinapanood niya tayo, nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Ang kanilang puso, punong-puno ng anger, punong-puno ng grief. At lastly, lahat ng kanilang mga possession, kung meron man, lahat mawawala ng saysay. So, alin ang pipiliin ninyo? Righteousness or wickedness? Righteousness. Isa pa, alin ang pipiliin niyo? Righteousness or wickedness? Righteousness. No? 7 blessings ng righteousness. Wickedness, walang blessing. No? Napaka simple. No? At ito, the greatest blessing of righteousness is not possessions. No? Diniscuss natin yung mga favor, mga blessings ng Lord. No? The greatest blessing of righteousness is not possession. Ano yon? It is transformation. No? Na habang tayo ay nananampalataya sa Panginoon, habang binabago tayo ng Lord, no? Yun yung the greatest blessing ng isang matuwid na tao. No? Na ito yung pagsisigawan mo sa mundo. Kung paano ka binago ng Lord. Kung paano na-transform yung buhay mo. From dating ikaw ay pasagulero, from dating ikaw ay yung nandun ka sa madilim na panahon ng buhay mo. Na ngayon nakakilala ka sa Panginoon, ngayon na ikaw ay sumusunod sa kanyang mga plano, sa kanyang will, no? Ito yung natatamasa mong pagpapala sa Panginoon. No? Secondary na lang yung mga provision, secondary na lang yung favor, secondary na lang yung promotion ng Lord. No? Pero the greatest blessing na matatanggap ng isang taong matuwid is a transformed and changed life. Amen? Amen. At yun yung ating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Na Lord, salamat. At nung taong 2020, kung kailanman, natagpuan kita. No? At simula noon, nabago na yung buhay ko. No? Hindi na ako yung dating magagalitin, hindi na yung dati akong chismosa, hindi na yung dating akong magnanakaw, o kung ano man. No? Ngayon, binago mo na yung buhay ko. At salamat, Panginoon. No? Marami tayong dapat ipagpasalamat, no? We have 1,000 reasons na ipagpasalamat sa Panginoon. Pero yung moment na tayo na-transform at pinago niya, no? At hanggang ngayon, binabago niya tayo. No?
Yung Christ-likeness, hindi man natin ma-perfect, no? Pero araw-araw, nagkakaroon ng changes. Araw-araw, binabago tayo ng Lord. No? At yun ang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? So that concludes our topic, no? About righteousness. So, na-bless ba kayo sa message ng Lord, no? About righteousness, no? Na hindi lang na natatapos sa atin, no? Yung righteousness, may malaking role tayong gagampanan, no? Para sa kingdom ng ating Panginoon. Kaya sinabi sa atin ng Lord ito, in-impress sa atin ng Lord na maging matuwid at itong 7 blessings na ito ay iyong marireceive. Amen? Hallelujah. Yes, Father God, tayo manalangin. Yes, muli Panginoon Lord God, muli kami ay nagpapasalamat Panginoon Lord God sa mabiyayang message Panginoon Lord God na inyong in-impart sa amin Panginoon through this chapter Panginoon, chapter 112 ng Book of Psalms Panginoon Lord God. Salamat Panginoon Lord God na ang mga pagpapalang ito, ang mga blessings na ito and favor Panginoon na inyong igagawad Panginoon Lord God sa inyong mga anak Lord God na naglilingkod ng tapat, naglilingkod Lord God according to the righteousness Panginoon Lord God. Lord, amin po Panginoon Lord God nire-receive na at amin po dinideklara sa buhay namin Panginoon na kami Panginoon Lord God from this day forward Panginoon lalakad po kami Panginoon Lord God sa buhay ng katuwiran Panginoon Lord God. Lord, samahan niyo po kami Panginoon Lord God in our everyday lives Panginoon Lord God na makita Panginoon Lord God ang inyong glory sa aming mga buhay Panginoon. Magningning Panginoon Lord God, maging ilaw at asin po kami na sanlibutan Panginoon Lord God. Maraming salamat Panginoon Lord God. Sa lang po namin binabalik ang kataas-taasang papuri, ang lahat ng pasasalamat, pagsamba. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.